So, ang title nito ay DISC para mas matandaan po natin. And let's talk about the first personality. Ayan. When you see this animal, ano po nakikita nyo? Lion, tama? What comes first to your mind? Gawin natin interactive to, no? What comes first to your mind kapag ka nakita mo lion? Sabi niya, matapang, wild, rawr. Ano ba? Anong pumapasok sa isip mo kapag ka nakita mo, leon? Mabangis. King of the jungle. Delikado. Ang gaganda ng mga term nyo, no? King of the jungle. Pansinin nyo mabuti, ano ang meron ng... Bakit nga sa jungle, no? Bakit kaya leon ang king? Kasi hindi naman siya ang pinakamabilis. Ano pinakamabilis? Hindi rin naman siya ang pinakamatalino. Ano jungle? O, matsing? Pwede? O, sino pinakamalaki sa jungle? Hindi rin siya. Hindi rin siya ang pinakamalakas sa jungle. Pero bakit kaya, pag sinabing jungle, ang hari nun, leon? No? Ang kulit isipin, no, na, okay, maybe because of its mindset, di ba? Sabi ni mentor, leader daw. Yes. Actually, lahat ng sinabi nyo, kaya siya naging kaya siya naging king of the jungle because of his, okay? Ano bang characteristic yan? Okay. D people, or yung mga taong nasa letter ng D. Paano ko malaman kung D ako? Yan yung pinakamarami sa lahat ng binilugan mo. Ang tawag sa'yo, D. Okay? D stands for dominance or dominant. Dominante. They are called the powerful people. Sila yung mga taong action kung action, mabilis silang umaksyon, yan. And get things done now. Sila po yung mga taong bawal ang mabagal. Kailangan, nakaka-relate ba yung mga D dito? Sa mga D, yung kailangan ngayon na, tapusin na natin, ba't patatagalin pa natin? Yung tindang sugod. And sobrang hilig sa challenges. Meron dito mga ganyang tao. Personality, yung sobrang hilig sa challenge, no? Yan. Ito po yung strength ng mga taong nasa dominant o mga taong D, dominante. Strength nila is very persistent and determined. Kapag meron po silang ginol, hindi sila papayag hindi makuha yon. For example, tinarget nilang magkaroon ng ganito, ma-hit yung first million nila after a year, dapat after a year may million na. Hindi sila papayag na walang ma-accomplish. Sobrang sipag nila, sobrang grabe ang dedication nila kapag meron silang tinarget. They take charge and make quick decision. Ayan, pumapala tayo sa leadership, no? Ayan, they charge and make quick decision. Sila yung mga klase ng tao na mahilig at born leader. Sa classroom setup, okay? Punta tayo sa classroom setup. Lahat tayo nakapag-elementary high school, no? O, di ba, si teacher, ang sabi ni teacher, nag-groupings, group yourselves into 5. So, meron na kayong group of 5 na tao. Tapos sabi ni leader, okay, choose your leader. Di ba meron doon magtuturuan? Men, si ganito, ma'am, si ganyan. Si leader type, si dominante, ano gagawin niya? Ma'am, ako na. May kilala kayo ganon? Yung parating guru ma'am, ako na mag-lead. Ako na po. Yan, mga dominant. Hindi na sila kailangan utusan dahil doer sila. They can make quick decisions. Ito yung mga taong pag merong gusto, alam nila agad yon. Saan tayo kakain? Gusto ko sa choking. Saan tayo kakain? Gusto ko ng pasta. Gusto ko ng ganito. Hindi sila yung paikot-ikot na kung anong gusto mo, kayo, saan nyo gusto. Yan, diretso sila. They love solve practical problems. So, practical din po ang solusyon sila pagka umatake sila. They're very reliable and independent. Kumbaga, sila yung mga klase ng tao na may sariling palo, hindi na kailangan utusan dahil alam na nila yung mga gagawin nila. Sila yung kapag join ng I Am Worldwide, I have to attend training, kailangan kong mag-invite, kailangan kong mag-mover, mag-give me 5 ako, mag-just for you, mag-rank up, magka-car, mag-million. Kumbaga, they basically know it because they're very independent and very hardworking. Palakpakan naman natin ang mga dominante. That's their strength, no? Grabe yung personality. Alam niyo po, sobrang daming achiever sa I Am Worldwide na ganito ang personality. No, very achiever ang mentality. Pero of course, with this personality comes the weakness. Ito naman po yung mga weakness na ganitong klaseng tao. Insensitive toward others. May kilala po kayong ganyan, yung walang pigil sa bibig. Yung very direct to the point, bakit pa paiikutin? Di ba rekta kung rekta? Hindi nga mali ang ginawa mo. Pangit. So, diretso sila. Ganun sila pag umatake. Very straightforward, direct to the point, walang paligoy-ligoy. Very impatient po sila, lalo na pag may mga downline po silang mabagal, hindi nakaka-pick up agad. Wala na po agad silang pasyensya. These people or dominant people overlook risk and caution. Since they take challenges and alam yon, gusto nila ng mga may challenges. Ito po kadalasan nagagawa nila. Hindi na nila napansin, meron palang signage. Bawal hawakan, makukuryente. Ayun.
na kuryente. Kasi ang sabi, direction, kailangan makapunta sa kabilang isla. Sila na kuryente na kasi nga hindi sumunod sa rules. Na-overlook nila. They takes on too much, kaya ko yan. Yung tipong kahit hindi pa kaya, sabihin nila, coach, kaya ko yan. Kaya ko mag-diamond this year. Yan ang mga naging negative. Resent restriction, sila po yung taong hindi nagpapapigil. Sinabihan mo nang wag mo na gawin tong bagay na to, gagawin niya yan. Kasi yun yung role. They are very demanding of others. Ang dominant people, they are literally born leader kapag meron silang sinabi sa'yo kailangan gawin mo. Di ba sabi ko sa'yo mag-mover ka, sabi ko sa'yo mag-invite, sabi ko sa'yo aralin mo to. Ayun. Diretso. Very demanding, inflexible, and unyielding. Because of that personality, sila po yung mahirap utusan, sila yung mahirap pagsabihan, sila po yung mahirap pumunta sumunod sa rules, di ba? Very stubborn, result-oriented. Sugod ng sugod. Paano naging negative and weakness yung result-oriented? Yun nga minsan, hindi nila kina-qualify yung rules para makuha yung bagay na yun. So kahit outside na siya the law, they will bend the law. So ganun yung setup nito. Basta kailangan ma-accomplish yung dapat ma-accomplish. Inattentive to details. May kilala kayong ganyan? Additional character and discussion. Dominant people, yan. Purpose and goal-oriented. They are the initiator. Sinabi ko sa inyo, born leader. Hindi mo kailangan utusan, gagawin niya yan. Very powerful when it comes to the personality. Baka may kilala kayong ganito, yung tipong pag siya nagsalita, nakikinig lahat. Kahit wala siyang role, kahit wala siya sa position, when he talks, grabe, parang kala mo nakarunok ng mic. May kilala kayong ganon? Yung akala mo galit parati, hindi naman siya galit. Pero bakit parating galit yung approach niya? Bakit parati siya nakasigaw? Oh, may kilala kayo? Sino may kilalang ganon? Very dominant. Baka parents nyo, kapatid nyo. Yan ang personality nila. They act like a boss. Very siga. Alam niyo po ba yung mga dominante, bawal sa mabagal? Sila po yung pag naglakad, mabilis. Yan, yung kala mo parating may nahabol. Yan po sila yan, no? They simplify complicated problems. They can work alone. Ito lang. They somehow have the tendency to use people. Since nga leader type sila, you have to follow. Kapag hindi ka nag-follow, konyak ka. Yan, mga ganon. Straightforward to the point, offensive at times, para po silang dinamita. Pag may sinabi, ang daming sugatan. Yung tipong hindi mo alam tutuloy pa ba ako, ba't niya sinabi sa akin to? Di ba yung tipong, may better approach naman, bakit si Mens ang sakit magsalita? Bakit niya ako minamaliit? Bakit niya ako iniinsulto and all? Yan. Yan ang weakness ng mga dominant. Expect other people to do what they do. Kasi si dominante nga, di ba, mabilis siya makapick up. Si dominante, aggressive, challenge taker. He or she expects na yung mga tao nakapaligid sa kanya, same ng personality. They don't break the rules. Sabi ko sa'yo kanina eh. Hindi pala bend. They change it. Mas malala pa pala to. May sarili silang rules. They do things with value only. Ito yung pinakagusto ko sa dominant. They do things with value only. Gagawin lang po nila yung bagay na nakita nilang may benefit sila. And they expect recognition in their work. Key reminder, strengths overuse can become weakness as well. Isa po sa mga weakness ng mga dominant people, because of being too aggressive, they lose people. Strength overuse can become weakness. Balance and self-awareness are essential. Kaya po nakakatuwa, nasa I Am Worldwide, later ko na di-discuss na meron tinatawag na learned chameleon. You can adjust it, don't worry. Focus, action, challenge, results, and recognition. Can you cite people that are dominant? Sa I Am Worldwide po, may mga achievers pong like dominant ang personality. Okay? You know, Precious Grace Kapili, very dominant. Sa labas naman siguro, kung kilala niyo po, Digong. Kung nasan man po siya sa politics. Pero very good example kasi si Digong. Very firm. Kailangan magawa. Kailangan matapos to. Very crucial sa kanya ang finish. Done now. Wala siyang pakialam kung masaktan ka sabihin niya. Very taklesa. Tama? Pero guys ha, don't get me wrong. And don't get dominant people very wrong. Kasi sobrang dami pong dominanting tao. Very bad with words. Kasi yung iba sa kanila, sinishield yung personality na yun eh. Ayaw nila ipapakitang mahina sila. Pero alam niyo po ba, sobrang daming grabe magsalita or dominant, pero sobrang bait. May kilala kayong ganon? Meron po akong kilala, dominante. Pero grabe, ang dami niya pong pinagtapos. Ang dami niya pong tinutulungan. Ang dami niya pong sinusuportahan. Pero makakatikim ka ng masakit na salita. Mukhang wala kayong kilala ng ganyan. Sino dito yung mga D? Mukhang onti lang ang D dito sa atin. Next naman natin. Malinaw po ang dominant people? Next. Mostly the S eh. And Mentor Anisha is a dominant people. Don't get her wrong. Alam niyo, sample na lang si Mentor Anisha. Sobrang daming hindi nakakaintindi sa personality niya na dominant, pero sobrang bait po niya ni Mentor Anisha kung alam niya na kung gaano ka-thoughtful yan. Hindi lang talaga niya ma-say into words yung mga gusto niya sabihin. Kasi ang lahat ng lalabas sa bibig niya talaga, masasaktan ka talaga. So, yun. Okay?
Next personality na pag-uusapan natin. Tapos na tayo sa letter D. The next letter is letter. Ano yung next letter? Oh, sige. So, sagot. Let's be interactive. The next letter is letter I. And the best animal na pwede nating ihalan tulad or i-describe sa mga taong Ching! Ano po ito? Anong animal po yan? Oh. Unggoy. When you see a monkey in a movie, in theater, firstly makita mo lang sila, what comes to your mind? Sige, what comes to your mind kapag nakita ka ng unggoy? What does it normally represent? May masabi makulit, mapang-asar. Lalo na ito nasa picture natin, nakadila pa siya, di ba? Matalino, good, ano pa? Very wise, tuso, yung mga ganun. Malikot, energetic. Ano pa yung mga personality ng mga unggoy? Sige, tuloy mo lang yung kain mo, Meds. Enjoy lang tayo dito. So, I stands for, kung kanina dominant, the powerful. Let's talk about letter I. I is the influential. Dominant, influential. I stands for influence or quote and quote, the popular. Kanina, the powerful. Ngayon naman, the popular. These people are the talkers. They love being around people. Sila po yung mga klase ng tao na mabilis makabuild ng relationship. Yung tipong wala siyang kilala pumunta sa event, paglabas, kakilala na siya ng lahat. At kakilala niya na ang lahat. Baka may mga ganyan kayong baka ikaw to. Enjoys social interaction and focuses on short-term connection and experiences. Isa sa mga saying po ng letter I or influential people, YOLO. Ano ibig sabihin ng YOLO? You only live once. Do whatever can make you happy. As long as wala kang tinatapakan tao, sinasakta, dinedehado, gawin mo yan. Yan. So, punta naman tayo sa strength and weakness. Strength ng I, these people are very optimistic and positive-minded. Hindi po sila natitibag ng problema. Kaya po sobrang swak ang I when it comes to sales. Kasi, alam mo po yung pag na-reject, katatawanan ka lang yan. Sabi niya, at least nakapag-practice ako. Ganon ang mindset po nila. Very positive. Hindi ako nakahit ng incentive, hindi ko na-hit yung goal ko. Babawi ako next month. Hindi po sila mataob ng problema. Parati po sila nakangiti lang, very alam niyo po yun, positive. These people are very personable, approachable, and entertaining. Meron kayong kilalang parang ang gaan ng vibe niya. Yun parang ngayon ko lang to kakilala, pero nung dikit kayong gano'n, no? Parang first time niyo lang siya nakita, no? Nakilala. Tapos, pag nag-meet kayo, alam niyo na yung buhay ng isa't isa. Kala nyo, tagal nyo nang magkaibigan. May kilala kayong gano'n. Parang buong buhay ko na tong kilala. Ngayong araw lang naman kami nag-meet. They are very verbally articulate and communicates well. Verbally articulate meaning, eto po, life is unfair, yes. Sila yung mga klase ng tao, may classmate kayong ganito, yung pinag-report ng teacher, hindi naman siya prepared. Pero nung nag-report siya, kala mo siya sobrang prepared. Type 1, if may kilala kang ganyan, naging classmate ka na gano'n, parang, hindi naman to nag-prepare But pagka tinatanong siya ni ma'am, parati siyang may sagot, tapos ang galing niya mag-explain ng mga bagay, ang galing niyang mag-interact sa tao, parang easy-easy lang sa kanyang may spotlight, may microphone, magsalita. May kilala kayong ganon, type 1? Meron ba ditong ganon? Yan, sila yan. Very sobrang galing po nilang magsalita. Verbally articulate. Kung yung isa, walang padalos-dalos sa mga sinasabi niya, influential, masayang approach, pero mahuhook ka talaga. Makes a good first impression. Yung tipong yun nga, I like this person. She's so jolly. Mga ganun type. No? Ang saya niya kasama, no? Nakaka-good vibes. Yan. These people are very outgoing and friendly. Sila po yung Karen, kalad Karen. Kahit saan mo bitbitin, masaya to kasama. No? Persuasive and influential. Malinaw? May mga kilala kang ganon? Weakness naman tayo. Punta tayo sa weakness ng mga hyper people. Okay. Lacks follow through at times. 'Di ba masayahin po sila? So since masiyahin po sila, kadalasan po sa mga tao nila hindi nila natututukan. For example, nag-direct sila dito, nag-direct sila sa ganitong lugar, nakalimutan niya na may Team Laguna pala siya, may ganyan. Nakalimutan niya na may ifa-follow up siya. They talk too much or acts impulsively. Yung tipong may nakita lang pula, tapos nakalagay 20% off, bibili ako niyan. Sayang ngayon lang yan. Kahit wala na siyang pera. Baka ikaw ganyan ka. Yung tipong ang bilis mong walang decision making na gaganap. Ngayon na yan, kung ano yung nafe-feel ko, bibiliin ko na yan kasi ngayon ko na kailangan yan. Kilala ka yung ganon? Yung parang, ako sobrang impulsive na to. Yes, that's I. They tends to jump to conclusion. Kanina, dinescribe ko sa inyo na sobrang hilig nila sa tao. So minsan, isa po sa weakness nila, yung tipong wala ka pang ginagawa, ginudge ka na agad nila. Etong tao na ito hindi ito magiging successful, masyadong mahina ang loob.
Itong tao na to masyado siyang mahiyain. Itong tao na to, yan, medyo judger po. Baka may mga kilala kayong judger. Yan. Experience emotional ups and downs. Alam niyo po ba na para silang roller coaster? Meron po silang tendency ng pag sobrang saya, pag masaya, sobrang saya. Pag malungkot, sobrang lungkot. Yan po ang tendency ng I. Roller coaster. Tapos mamaya, di ba malungkot siya ngayon? Bigyan mo lang ng candy, mamaya, ang saya na yan, sobra na. Nakalimutan niya na may problema pala siya. Okay, may cake na pala. Ayun, nakalimutan niya na yung tampo niya, lahat na yun, nakalimutan niya na. Since overcommits and say yes often, di ba high I sila, they like to please people. People pleaser kasi ang I eh. So, yes mens, kaya ko yan. Yes mens, kaya ko yan. Kahit hindi pa naman talaga kaya. No? They can become verbally manipulative. Since these people are very good with words, isa sa mga tendency nila, yun na nga, manipulation, mga tao, galing kasi nila mag-word. So yan, very, iingatan yan. May forget important details. Ito nakakatawa. Because they are having fun. Yung nag-party kayo, tapos nakalimutan mo, nauwi mo pala yung baso, nalagay mo pala sa bag mo yung kutsara. Oh, di ba? May kilala kang ganon. Sa sobrang saya, nakalimutan niya lahat. Tapos sabi niya, asan nga yung cellphone ko? Tapos yung cellphone niya nasa kamay niya pala. May kilala kang ganon. Asan nga yung ID ko? Nawawala yung susi ko. Yung susi nandun lang sa bag, nasa bungad lang. Yan, mga ayan, mabilis makalimot yan. Sometimes overestimates abilities or expected result. Punta tayo sa additional. Enjoys approval, recognition, and appreciation. They like it. They like the spotlight. Itong mga tao under this personality. They loves being around people in both happy and difficult time. Yan, gusto nila yan. They cannot easily function in isolation. So, kailangan parati silang may kasama. Very extrovert talaga. Visionary and naturally optimistic about the future. O, bigyan ko kayo ng idea. Do you know that our president is high I? Very optimistic, future-oriented. Alam niyo po, ang nakikita niya agad, sobrang hindi mo pa nakikita. So, ganun yung mga high I po, no? Yan, very visionary ang type. They get excited easily, and may become forgetful. Good at networking and making friends. Strong people skills, especially in short-term interactions. Ito, bigyan ko na emphasis dito, no? Kasi next personality, magaling din sa tao yung isang personality. Si high I, sobrang bilis niya talaga maging kaibigan. Yung tipong wala siyang kaibigan dun sa room. Pagpasok niya, no? Ang bilis niyang ma-acclimate, tapos friend niya na lahat. Tropa na lahat. Sino yung mga ganyan? Yung ang bilis sa tao, no? Ang galing niya talagang makipag-socialize. Very strength po ng high ayan. May struggle with time management and punctuality. Ayan, ito po, sobrang laking problema po ng mga high I. Punctuality and time management. Communication can be both their greatest strength and biggest weakness. Marami po akong kilala na ay nasosobrahan na minsan sa talk. Yung taong nag-close deal na pero dinaldal niya pang dinaldal. Yung tao tuloy di pa nag-join kasi nga dinaldal pa ng dinaldal, kwento niya pa ng kwento yung mga dapat hindi ikwento. Ito na, text tends to exaggerate stories for excitement or impact. O, di ba? Exaggeration. For example, meron kang classmate na nadapa, natalisod. Alam niyo pagka-high ay yung nagkwento, ganito siya magkwento. Sis, grabe, nakakatawa kanina. Si dugo yung nguso, sumalampak sa sahig. Nadapa lang naman, o natalisod lang naman. Pero pag siya nagkwento, matatawa ka ng sobra kasi sobrang exaggerated. May kilala kayong gano'n? Yung tipong, wala pa siyang ginagawa, nakakatawa na, no? Yung sobrang light ng aura nitong tao na to. Personality niyan, high I. Classroom setup. Bigyan ko kayo ng konting classroom setup. Sa classroom, umalis si teacher. Anong gagawin ni dominante pag umalis si teacher? Sabi niya, class, ang ingay, ano ba naman, susubukan kayo kay ma'am. Sabi niya ganun. Yan. Leader. Normally, ayan, leader nag-lead yan talaga. Taga-saway yan. Si High I, ano tingin niyo ginagawa ni High I? Umalis si teacher. Ano ginagawa ni High I? Ayun, nagjo-joke, nakikipagkwentuhan. Magugulat ka na lang, may kumakanta na doon, nasa tungtong, nakatungtong sa mesa. Nakatungtong sa upuan, kumakanta, nagjo-joke, ikot-ikot sa classroom. May kilala kayong gano'n, yung tipong di mapipirme. Basta ang importante, makapagpatawa. Ang kailangan talaga, masaya ang buhay. That is high I. Okay? Naturally, they attract people and create enthusiasm, enjoys fun and dream bigs, and seeks exciting experiences. Yan ang gusto nila, yung exciting, that masaya dapat. If they cannot perform perfectly, if they cannot perform perfectly, they compensate it with enthusiasm and energy. Nakwento ko to last time sa inyo. May naging downline kami, sobrang high I. Like, sobrang, grabe siya mag-present talaga. Gina G talaga siya ang mag-present. Ang galing niya mag-explain. Sabi niya, no, grabe dito sa company namin. Mag-refer ka lang.
8 lang ha, magja-just for you ka. Grabe, tawa-tawa po kami. Eh syempre kami nakikinig mentor, taga-close deal kami, pero na siya nagpe-present, tawa kami ng tawa sa loob namin. Kung mag-refer ka ng 8, no? Magja-just for you ka. Ang kulit talaga. So, ganun yan po. Sila yung tipong ganito. Wala silang alam sa details ng barley, makakabenta. Alam niyo kung paano makakabenta? Alam mo, pag nag-take ka nito, papayat ka. Yan taba mo, mawawala. Meron pa po kami downline, ganito magbenta ng barley, no? Pag nag-take ka nito, hindi ka maaga mamamatay. Hindi niya kasi kaya explain yung barley, anong benefit. So, ganun yung words na gagamitin niya. Parang, diretso na, kasi ganun din naman eh. Yan. They focuses more on the present than the future. Key reminder, for all I people, enthusiasm is powerful, but discipline and consistency turn potential into lasting result. Balikan ko ha, okay na enthusiast tayo, energetic tayo, pero at the end of the day, discipline and consistency yung mag-create sa atin ng long-lasting result. Okay? Are you enjoying? Nandyan pa kayo? So let's proceed with the next personality. Ano yung next personality? Type mo nga sa comment section. Next personality. Dito madaming makaka-relate. Sa batch nyo, ang daming letter S. Coach, ano ba yung S na yan? Curious na ako kasi yan yung pinakamadami sa akin. Sample muna. Cite muna tayo ng mga people na ganito ang personality. Sample, Vice Ganda. Outside tayo, Vice Ganda. Very I. Diba, natatawa kayo, diba, parating ang issue sa kanya, very late. Pero si Vice Ganda, kahit anong bato niya, nakakatawa talaga. Hindi mo, anong nagawa ng tao na to? Kasi nga, I am personality niya. I ang main personality niya. Sa I am worldwide, ang po si Press AM. Kilala niyo po si Mentor Dave? Sa Ligumba? IND, pantay ang DNI ni Mentor Dave. Let's proceed with letter S. The best animal that describes people under S is this animal. Ano pong animal to? Koala. Pwede rin tarsier. Pero I choose koala. Pag nakita ka ng koala, what comes to your mind? Type mo raw sa comment section. Ano naisip mong tingin mong personality ng koala? Bakit ito yung magde-describe sa S? Anong personality? Australia daw. Slow, cute, mapagmasid. Gusto ko yon. Takot sa tao. Smart. Yes, smart as well. Okay, proceed na tayo. Mahiyain. S stands for steady. Kung kanina, si dominant, the powerful. Si I, ano si I kung naalala nyo? Popular. Si S naman is the peaceful. Powerful, popular, the peaceful. Okay na, malinaw na kung sino si S? Steady. Ang kanila pong mantra ay dapat payapa ang buhay. Dapat magaan ang buhay. Kanina dapat masaya, ito dapat magaan. Ito dapat payapa. They have the watcher personality. They like watching things, observing people. Yan ang mga hilig po nila. But they're also very good with people. Both with I, later meron tayong slide na pinakita ko yung similarity and difference para mas maintindihan mo yung iba't ibang personality. Kasi minsan mapagpapalit mo na I to, pero S naman talaga siya. Yan. They're good with people, easy to get along then. They're very good follower. If ikaw magiging boss ka, ako hanap ka ng empleyadong S, matutuwa ka. They're very good follower and they're very good with long-term relationships. No, sila po yung mga klase ng tao na pag merong kaibigan, bilang lang sa kamay. 3 lang, 5 lang. Tipong okay na ako dito, 3 lang. Basta lifetime kaming friends. May kilala kayong gano'n. Basta ito na yun. Sila na yung kasama ko na tumanda. Yan. Doon sila nakafocus. Strength. Focus tayo sa strength ni letter S or the steady people. Loyal. May kilala kayong loyal, very consistent and very supportive. Hindi pong sila kahit wala pong matira sa kanila. Basta nagiging maayos ang buhay ng nakapaligid sa kanila, okay sila. Very supportive. Yung tipong, okay na akong hindi mag-achieve sis, basta ikaw, I'm so happy for you, congratulations. Very ganyan po ang mga S. Service-oriented. Kaligayahan po nilang nakapaglingkod. Very good listener. Ulitin ko ha. Very good listener po ang mga S. Pagka may problema ka, lumapit ka sa dominante, mag-expect ka na, ano gagawin ng dominante? Di ba sabi ko sa'yo, ikaw kasi, ang provoke mo. Sino mo ang TNG mo talaga? Sa I. Ano gagawin ni I? Kapag may problem ka, lumapit ka kay I. Tara pre, inom na lang natin yan. Tara, dun tayo. Di ba? Kung may tao na lang natin yan, ikaw talaga. Engot ka kasi. Yan. Si S, kapag nagsabi ka ng problema, para ka lang kumakausap ng halaman. Wala mong sasabihin yan. Makikinig lang yan sa'yo. Para sponge yan eh.
Oh, okay sis, kaya mo yan, sama kita sa prayer ko. May kilala kayo mga ganun na approach yan, mga S po yan, ano. Very good listener. Ang sarap mag-open ng problema sa mga taong to kasi alam mo na yung problema na pag sinabi mo sa kanila, sila lang ang makakaalam. Pag sa I ka nagkwento, alam ng sambayanan ang problema mo. Kapag kay S ka nagsabi, hanggang hukay niyang bit-bit yung problema mo, walang nakakaalam. Very reliable and very dependable. Ganda no, personality no. Very patient and understanding. Alam mo, intindihin ka nila. Sa kanila, bibigyan ka nila ng second chance, first chance, third chance, fourth chance, unlimited chances. Pag nakamit ka ng mga ganitong tao. They're agreeable and easy to work with. Magaan pong katrabaho. Very good team player. Creates a stable and harmonious relationship. Palapakan naman natin ng mga S people. Alam niyo po, tinatawag namin silang anghel. Pag nakamit ka ng mga S people, para silang anghel. Pwede po silang tapakan. Hindi sila gagante. Hindi sila Pwede silang tapakan. Hindi sila gagante. Okay lang. Pwede sila suntukin. Na joke lang, baka gawin nyo naman. Pero ganun yung personality nila. Very steady. So, ang ganda ng personality, no? Kung ikaw magkakajowa, anong jowa ang gusto mo? D-I or S? Sige nga daw. Kung ikaw magkakajowa, anong gusto mo? D-I or S? Sabi, gusto yung S daw. Supportive, hindi pong, kaya mo yan, honey. Sarap jowa, no? Kala nyo masaya lang? Nako, makikita nyo yung weakness ng mga S. Okay? Kasi lahat ng personality may strength, may weakness. Matindi rin ang weakness ng S, kala nyo? Number 1, they resist quick change. Alam niyo yung mga koala? Ayaw po niya ng pabago-bago. Tarsier, same. Sila po yung mga klase ng tao na nag-adjust na pandemic na nga, ito na oh. Sila yung naiwan pa rin ng sitwasyon sa buhay dati. Yung tipong off-pandemic na, nandun pa rin sila sa buhay na yon. Ayaw po nila ng mga changes. Maiinis ka na lang sa kanila kasi ayaw nila talaga ng pagbabago sa buhay. Una tayo dito, ba't pa tayo mag-aim ng mas madami? Uy naman na tayo sa bahay natin. Nakakain naman tayo 3 beses ang araw. Ano pa bang gusto mo? Yan na. Sila po yung mga tao na ayaw ng conflict, no? So instead na pag-usapan yung problema, hayaan mo na lang, magbabago din yan. Intindihin na lang muna natin, ganyan talaga ang buhay. Ay mga nakaka-relate, ang dami natatawa sa S. Ang dami kasing S sa inyo eh. Problem, weakness, overly tolerant. Most of the time, they become a doormat. Meron po silang doormat mentality, inferiority. They think that other people are always above them. May mga ganyan pong personality yung S. Hindi, guys, ito palang dinidiscuss natin. No? Hindi ibig sabihin na ito yung personality mo. Ito na yung maging buhay mo. No? Pero meron tutugma at meron tutugma. Meron tutugma at meron tutugma. Meron hindi. Meron tutugma. Okay? Overly tolerant sila. Yung tipong niloko na, okay pa, ganito na, okay pa. Okay lang din yan, ganyan. So, yun. Indecisive when it comes to decision making. Sila po yung ganito. Yung kaibigan mong maiinis ka. Tanong mo, saan tayo kakain? Ano sagot ni S? Pag tinanong mo, saan tayo kakain? Ikaw, saan mo gusto? Ano kakainin natin? Kahit ano. Kung ano na din yun sa'yo, yun na rin yung order mo. Si Dominante, pag tinanong mo, ba't ganito yung ano? Sinabi ko naman sa'yo, yung burger ko, walang ano eh. Walang olive eh. Ba't may, ganun po sila. Ba't may ketchup to? Sabi ko, alam mo naman na wala akong ketchup eh. Ay, wala lang. Makakain lang si Ay. Masaya na po yan. Na wag mo na masyado isipin yan si Ay. Basta makakain, masaya po yan. Kahit ano pagkain. Yan. Urong sulong. Ito, problem sa S. No? Urong sulong. Yung gusto ko ngayon, na-inspire ako pag nag-IM worldwide pala ako, mababago ang buhay ko at pamilya ko. Tapos pag uwi niya ng bahay, undecided na agad yan. Hindi niya na alam kung gusto niya ba talaga gawin pa si IM worldwide o hindi. O ba talaga sa kanyang mangarap ng malaki o hindi. Yan ang problem sa S. They're very indirect with other people. For example, dominant. Pag sinabi ko sa'yo, I love you, okay, this is my plan. I'm date to marry guy, ganito direction. Si S, alam mo pagka magdatapat ng love niya yan, ikot-ikot. Alam mo kasi, nung nakilala kita, etc. Tapos may ganito pa, yung friend mo, sa ikot-ikot. Bottom line, sabihin lang gusto kita. Ganun po sila. Daming paligoy-ligoy, ikot-ikot. They always beat around the bush. Ayaw po kasi ng tao ng S, no? Ayaw ng mga S na nakakasakit. Ayaw po ng tao na ayaw ng mga S na nakakasakit sa tao. Sa dominante, ayaw din naman lahat ng personality, pero ang tawag dito, very personal po sa kanila kapag ka S. Dapat hindi sila makasakit. These people, alam niyo po, difficult with deadlines. Nagpapasa ng exam o nagpapasa ng project. Alam niyo gagawin ng S, kailan matatapos ang S? Tingin niyo kailan matatapos ang S? Kapag nagpapasa ng project, ipapasa niya po yan sa deadline. Huwag ka nang magulat, ito po gagawin yan. Ma'am, pwede po mag-extend? Ma'am, sige no.
Baka pwede naman, ma'am. Extend na lang natin, ma'am. Yung dominant kasi tatapusin niya para makapagpahinga agad. Si S hindi. Sa deadline, sa dulo, magre-review po yan. Same day. Same time. 10 minutes before exam, magre-review yan. Ganon. They procrastinate. Mahilig po sila magpabukas. Yung dapat today na tapusin, bukas na. Ganon. Eh, dito pala, no, ba't naging weakness yung beating around the bush and very indirect with other people? Sa network marketing kasi, may mga issues na dapat pag-usapan ngayon. Like for example, underpricing. You have to say it now. It's not right. Malito. Sila po hindi nila masabi yung mga ganyang bagay. So, nagiging problem po nila sa pag-build ng team. They avoid conflicts and lacks initiative. Kung meron kang downline na parang, ba't itong downline ko na to? Sinabihan ko na mag-training, ayaw mag-training. Sinabihan ko na ayaw mag-join. Baka S kasi sila. Yan. Wala silang initiative, walang pagkukusa, kailangan ng tulak. Additional characteristic. S people are very good with humans. They value relationships, prefers text over phone calls if the purpose is already known. Mas okay po sa kanila na text-text lang kaysa mag-call-call yan. Enjoy routine, task, and predictable environment. Dito po sila masaya, yung walang pabago-bago. Tapos ine-enjoy po nila kapag maayos yung mga taong kasama nila. Okay? Prefers cooperation and avoids confrontation. They does not like to be rushed in making decision. Ayaw po nila ng pinapapili, ayaw po nila ng minamadali sa decision. They are very best in supportive roles like counselor, helper, and a team player. Sobrang galing nila dyan. They are stubborn but in a gentle and calm way. Yun nga kasi nga ang katigasan ng ulo ng S, no, ang katigasan ng ulo ng S, sobra po silang mapagparaya at sobra po silang tolerant na kahit na may mali nang ginagawa yung mga tao sa paligid nila, pinagbibigyan pa rin nila. No, so doon. Stubborn, ayaw ng changes yan. They doesn't want confrontation. They always like to play it safe. No, always play it safe sila. Meron po silang conserving energy motto. Bakit ako tatayo if pwede ako umupo? Ba't nga naman ako uupo? Kung pwede naman akong humilata o humiga. Often replies text message late, ang mahihain, procrastinates when there is no leader or no clear direction. Be mindful of this. Ang mga S po, kapag ka iniwan mo, wala pong gagawin yan. Matatagpuan mo yan kung saan mo sa iniwan, pero hindi po yan magpaplanong humakbang. Paabante. Kaya kailangan talaga nila ng leader. Key reminder that S people, their quiet strengths build lasting relationships. They bring stability to any team. S people bring stability to any team. Okay? Team player, loyalty, supportive, and long-term focus. Malinaw? May question ba? Are you enjoying our discussion and topic? Yung parent mo, tanungin kita, yung mama mo, ano personality? D, I, or S? Asawa mo, tingin mo anong personality niya. Later makikita lang pa kasi meron pang last personality yung letter C. Pero classroom setup muna tayo. Classroom setup, for example, umalis si teacher. Umalis si teacher. Ano gagawin ni dominante? Class! Yan, ang gagawin ni dominante. Bawal lang maingay! Si Ay, ano gagawin? Mag-entertain, ikot-ikot, pagpapasaya. Tingin niya, pagka walang teacher, ano gagawin ni S? Matutulog. Ano gagawin? Matutulog. Ano gagawin? Matutulog. Yes, si Mark tahimik lang. So yan, si High S yan. Let's proceed with another personality. The best animal that describes the next personality is this. Ano pong animal yan? Owl. Or owl. Pagka nakita mo tong animal na to, what comes to your mind? What comes to your mind pag nakita mo tong animal na to? Ano ba mga karakteristik ng owl? Puyat daw. Kasi laki ay ba ganun? Kasi gabi. Observant, night vision. Hindi mabasa. Ang ganda ng mga ano niya, very observant. Mataas yung eye ni Neil dito Puyat daw Lumalabas yung humor niya sa I am, no? Okay. 360, very observer. Yes. C stands for corrective people. So kanina, si D, dominant, the powerful. Si I, the popular. Influential, the popular. Si S, steady, the peaceful. Si C, the corrective, the perfectionist. They are the thinker personality. Kung kanina si dominante, get things done now. Sabi ni dominante, no? Get things done now. Si C, get things done right. Tama. No? Most of, siguro mga personality na to, mga professionals under architect, mga engineers, or some people with intellectual. Madalas dito sa mga C, very performing sa school. Yan, high performing po sa school, doctors, lawyers, yan, mapaisip. Tinatamad po sila pag hindi sila gumagamit ng isip.
Yan, C. They like to analyze, evaluate, and make things right. They value accuracy, quality, and excellence. Kaway sa mga C, sino yung mga C? Type mo nga sa comment section if C ka. Punta tayo sa strength ng mga C people. Madaming C dito. Okay. C people. Strength nila is orderly and self-disciplined. Hindi po nila kailangan maging maayos. Hindi mo sila kailangan sabihan maging maayos. Kasi itong mga tao na to maayos silang tao. They like checklist. They are very competent and precise. Minsan mapaghihiwalay mo, akala mo yung tao dominant, pero silang pala talaga. Kasi nga, yung mga C, competent po sila, mahilig sila sa challenge din. But have to do it in the right way. Yan. Very precise. They like to bring back reality. Kumbaga, this decision making, i-base nila sa facts. Yan ang mga C. I-base nila kung ano yung mga natapos, okay, ito yung mga nangyari dati, this is what we should do kapag ka nagkaroon ng tag-unos, ng ganitong problema. Analytical and 3D mag-isip. See both side. Analytical and 3D. Sample, may event, may pupuntahan tayong event. So ito EEA. O, sample na lang any event. EEA. Si dominante, first question to mind the dominant, anong mapapala ko kung pupunta ako dyan? Learning, may natutunan kayo? Yan ang question sa mind ni dominante. Anong mapapala ko? Ba't ako pupunta dyan? Si I, ang question sa mind niyan, di ba pumunta ng event yan? Masaya ba doon? Masaya ba dito? Ayan, importante masaya. S, pumunta ng event. First question, nasa isip niyan, okay kaya yung mga kasama ko? Si C, pumunta ng event. Tingin niyo ano nasa isip ni C? Tingin niyo ano kaya nasa isip ni C pumunta ng event? Hindi maayos yung registration. Bakit paling yung mga upuan? Bakit yung host mali yung grammar? Bakit hindi sila professional mag-approach doon? Madali lang bumabasa ang mga tao. So, malalaman mo na yung, bakit ganito siya nag-iisip, no? Umiikot yung utak na, umiikot yung ulo niya. Umiikot yung mata niya. Yan, very C. Yan, magkailangan maganda ako sa event. Yan yung mga usap ng mga isip ng S yan. Anong C yan? Diplomatic and very tactful. Dito mo naman mapaghalin tulad yung pwede kasing I and pwedeng C. These are good, very good politicians kasi very articulate po sila pag nagsalita. Si high I, may enjoy ka. Mag-enjoy ka ng sobra sa high I speaker. Sa C naman, very professional approach nila na parang pag nakatabi mo to guys, parang ang baba mo. Parang wala kang kalakayan. Kasi very articulate sila magsalita. Yes, I'm RJ Gole Cruz. Thank you so much. Congratulations. Thank you for coming. See you again next time. Ganyan sila. Yan, no? They are very committed to quality. Kailangan tapos, kailangan perfect, walang magulo. And too detail-oriented. Palakpakan naman natin ang mga strength ng high C. We need them. No, their way of thinking, we need them. Punta naman tayo sa weakness. Ang weakness naman ng mga C people, corrective people, number 1 is overly cautious. Lahat kinukonsider. Sobrang maingat, ayaw kasi nilang magkamali. So, ang dami rin pong hindi nagiging successful na high C. Ask me why. Sige, type mo sa comments. Bakit kaya ang daming sobrang galing sa school na pag sa labas ng buhay hindi nagiging successful? Ask me why. Di ba no, ang dami no, ang daming parang nagulat kayo yung valedictorian namin dati, yung top 1 namin sa class, at ganito lang din siya, hindi siya nag-achieve sa buhay. Yung main reason, because C people doesn't like taking risk. They're really afraid of taking risk. They're afraid of being judged. They're afraid of making wrong or being making mistake. So, kaya marami sa mga C, kahit saan ang tali-talino, kahit saan ang magaling, dito sila nagkakaroon ng problema. Overthinking. Too rigid, very matigas, very stiff. Makikita mo sila, stiff sila when it comes sa event, doon lang sila nakaupo sa gilid, hindi sila nakikihalubilo, yan. They're very sensitive to criticism. Lokohin mo na lahat, wag lang ang C. Ulitin ko ha, biruin mo na lahat, wag lang ang C. Especially guys, okay lang yung biro, pero wag yung lait, wag yung, alam mo yun, madadamage yung kanilang image. Ayaw po nila yan. Both I and high C, ayaw po nila ng may nasasabi sa likod nila. Okay? So, pag-isipang mabuti. Fault finders. Kaya po sila high C. Okay? High C, mahilig sila dito. Alam nyo to? Isa sa mga weakness ng mahilig po sila manisi. Kaya pala C. Mahilig sila manisi. Kumbaga mali na ng lahat, basta hindi niya mali. Hanap siya ng butas. Di ba sa isang grupo, for example, may project kayong pinasa, hanap siya ng butas kasi na-fulfill ko tong role na to. Pero di ba pwede mo balik sa kanya? Talaga ba na-fulfill mo? Ba't hindi mo kami na-encourage? Basta hanap siya ng butas para ang bottom line, hindi siya ang kayo ang mali. May kilala kayo ganon? Yun. Hindi lahat ng siganto ha, pero mostly. Madami. Ganyan mag-isip. Especially kung hindi sila aware na dapat palang i-change, dapat palang kalmahan lang ang buhay. Yan. Okay, dapat pala i-balance pa din. Okay? Suspicious, very pessimistic. Kaya maraming mga high C people very attracted to I. Kasi di ba yung I very positive thinker? Si C kasi very pessimistic.
nakikita nila parate kung ano yung problema sa solusyon. O, di ba, may problema, binigyan mo ng solusyon. Hindi nila makikita yung solusyon na in-offer mo. Makikita nila yung problema sa solusyon na in-offer mo. So, ganun po yung mga C. Lacks spontaneity, walang pagkukusa. These are good people. Basta mayroon kang guideline for them, susunod nila yon. Pag walang guideline, wala rin po yun silang gagawin. Para silang S sa part na yon. Okay, punta tayo sa characteristic. See, people are always by the book or always perfect dapat. Planado ang susutin araw-araw. May kilala kang ganyan? Ganito ka, no? Sa mga si dito. Yung kailangan perfectly ang color, dapat pantay, dapat okay ang arrangement, so dapat nagko-collab o maganda yung ang term nga doon. Basta maganda yung kalalabasan pag pinagsama mo yung kulay na yan, ganon. Tapos naka-prepare na yan. Si C, hindi po yan nagpa-plancha same day ng event. Nagpa-plancha po yan gabi bago yung event nila. Yan. Particular in pronunciation of words. 'Di ba? Since perfection po sila. Minsan may isip nila kapag yung tao hindi articulate, ang isipin nila, yung tao na yon mangmang or BOBO. Eh di ba hindi po totoo yun, especially sa totoong buhay? Hindi ibig sabihin mag-English, magiging successful ka, and that doesn't mean that you are intellectual. Yun. But since sila, very crucial sila. Sila po yung pagka may nagkamali ka ng gramming, di ba? Nag-wrong gramming ka. My gosh. Sa utak po nila, bubuto. Ano ba naman 'tong speaker natin? Ganito, ayan. Maayos ang pera sa wallet nakatupi. Nakaayos by amount. Can you check your bags or wallet? Sa mga si dito, nakaayos na. Yan. Makikita mo po yan nakaayos. Cabinet niyan ay pantay, naiina po yan. Tapos, yung bag ng high ay kabaliktaran. Kung yung C nakaayos yung wallet, 'di ba? Alam niyo po sa bag ng C, yung bag nila sa loob nun may bag pa. Sa loob ng bag na yon, may bag pa. May pouch pa yon. Tapos kailangan nakahiwalay ang barya, nakahiwalay ang ganito, yan. Sa I, mga mens na kung magulo ang buhay. Pagbukas mo ng bag, bala ka ng kapain kung nasa yan. Yan, yung mga coins naka-tape. Yan. They uses manual, checklist charts, puro past and histories. They hard to go away from their comfort zone. Easily depressed when criticized. Alam niyo po ba, sobrang taas ang tendency ng mga C people to commit suicide. Sila po yung kasi overthinker. Sila po yung nag-iisip ng wala nang bukas. Yan, yung mga ganon. So, yan. They gives realistic solutions, easily depressed when criticized. Guys, lang this. Take note lang dito. Kasi ang di kanina sinabi ko, 'di ba? Hindi porket matalas ang dila niyan, masama ang puso niyan. Hindi kasi lahat ng matalas ang dila, masama ang puso. Ganon din sa C. You have to take note of this. Do not be offended when they are suspicious kasi sila hindi gano'ng makibo. Hindi rin sila expressive. Minsan makikita mo sila, ganito lang mukha nila. Tapos pag tinanong mo sila, masaya ka naman today? Tapos pag pina-explain mo, ito yung pinakamasayang araw ko. Pero yung mukha nila, like poker face talaga, hindi mo talaga mabasa. Parang, pag nakita mo tong tao na to, parang pinag-isipan ba niya ako ng masama? Yun. Pero actually, hindi naman talaga. It just so happened, ganun talaga yung resting face nila. Malayo ang loob sa tao, they need personal distance. Meron po akong kilala, super high C. Bigla na lang sa mawawala sa scenario. Hindi dahil galit siya sa'yo, kung hindi dahil kailangan niya talaga ng personal space. Yan, mga high C. They need that. Kasi hindi sila nagja-judge, minsan ganun lang talaga yung pagtingin nila. Ito pa, last na to, 4C. Minsan, may sarili silang pag-iisip. Kaya ang napagkakamalan silang matigas ang ulo. Di matigas ang ulo ng C. Meron na silang their own way of thinking. Susunod yan sila. Just so happen na kailangan tama, kailangan naka-arrange, kailangan nakaplano lahat. Learning, marami pa natutunan sa personality test. Nakarelate ba kayo? Tumawa, type 10 nga if nakarelate ka. Naintindihan mo yung iba't ibang personality. Coach, ano? Key reminder for C, excellence is their standard. Help them balance precision with flexibility and trust. Ang ganda nito sobra. Ang standard ng C, excellence. But help them balance their precision with flexibility and trust. Sample na lang. Kilala niyo po Mentor Carlo, Giancarlo Signo. Personality, C. Alam niyo po, sobrang proud po kay Mentor Carlo. Kasi when I met him, para po siyang halaman. Sobrang parang halaman po talaga siya. And when I asked him, ba't siya nag-join kay IM Worldwide, gusto niyang mag-grow. Gusto niyang makalabas sa comfort zone niya. Kasi sobrang sinya po talaga. No? And ngayon, di ba, minsan din nyo na mapapansin when he's talking, parati nakangiti, di ba? Although, babalik ka pa rin sa default mo, yung C mo. So, tingin nyo, anong personality ko? Tingin nga, DIS or C? Sige. Tingnan natin kung nag-grasp nyo na yung purpose ng training natin ngayon. S, may nagsasabi, IC, all of the above, S daw, I, okay, S, ang dami nyo naman. Yes po, actually, ang personality ko, yan po ang default ko. Yan po, ang secondary ko ay D and I.
Kaya somehow medyo nag-a-achieve din, parati akong top 1, di ba? Although yun nga, may kanya-kanyang trigger yan, guys. You will learn it later on. Ang personality ng top 1 ng I Am Worldwide, S. Ang personality ng top 2 ng I Am Worldwide, C and S. Ang personality ng top 3, Dominant and I. Personality ng top 4, C and D. Personality ng top 5, I think I. And then yung personality natin, which is S din. So, bakit ko sinabi yun? Bakit ko sinabi? I want you to understand na sa I Am Worldwide, your personality is one thing, pero hindi siya magkakos ng success mo. Kailangan mo pa rin matutunang i-adjust yan eventually. Kung ano yung weakness mo, improve mo. Kung ano yung strength mo, maximize mo. Ulitin ko ha. Kung ano yung strength mo, i-maximize mo. Magaling ka sa public speaking, go ahead. Express mo yan. Pero kailangan maging on time ka. Kailangan into detail ka pa din. Para mas maintindihan yung concept, kung papipiliin kita, ang magiging upline mo, anong upline ang gusto mo? Upline na dominante? Upline na II? Upline na IS? Upline na high C? Sige, answer ka dan. Sabi ni mentor, ang gusto niya daw is S. Okay? Meron tayong kasama, gusto niyang upline is C. Yung iba, ang upline na mabait, ha? Isang upline na pwedeng tapakan, ha? Sige. Sabi ni Jacob, I. S. Ay, yung dominant. Sobrang galing nila maging leader. Masarap nila maging leader. Bugbog ka. May mga dominant, may mga gusto talagang ganun. Achiever, goal-oriented. Business to eh. So, okay. Yung mga nagsabi ng Dino, Lord, pray ka ngayon kayo. Give me an upline, Lord. Gusto ko yung goal-getter. Gusto ko po yung very aggressive sa buhay. Gusto ko yung may na-accomplish. Gusto ko yung may natatapos every year. Sabi ni Lord, anak, ito na ang upline mo. Binibigay ko ang hinihiling mo, dominante. Sarap pa kanya naman, dominante yung upline. Dominant yung upline, no? Ito ang gawin mo. Di ba tinuro ko na sa'yo yan? Kung ayaw mo mag-invite, mag-quit ka na lang. Ba't hindi ka nag-mover? Ba't ka pa nandito? Ano pang ginagawa mo dito? Coach, alam mo, Lord, yung upline ko magaling naman. Pero Lord, ang tabil ng dila niya, Lord eh. Masakit, Lord. Parang sasakit siya. Para ako sinasaksak parati. Lord, gusto ko naman yung yung masaya. Gusto ko yung light. Bigyan mo naman ako, Lord, ng upline na high-eye. Ito na, si Lord, binigyan ka na. Sinunod na naman, binigay na naman yung dalangin mo. High-eye. Ang saya ng grupo nyo. Like, every time na mag-meeting kayo, parang ayaw mo na umuwi. Kasi saya talaga eh. Di ba? Enjoy talaga. Ang problem, means, walang matapos, walang ma-accomplish. Bakit? Basta masaya. Coach, ano bang goal natin ngayon? Basta magsama muna tayo. Punta tayo dito, tigala tayo doon. Ayun. Lord, ang saya namin. Kaya lang, Lord, parang wala kami natatapos, Lord. Lord, bigyan mo naman ako ng upline S. Gusto ko yung mabait. Ha? Sino ulit dito gusto ng upline ng mga S? Grabe no, ito si Lord, pinagbigyan ka ng upline na S. Ang bait ng upline mo. Pwede mo suntukin. Pwede mong tapakan, di ka gagantihan talaga. Tapos ang haba ng patience, ka nang tuturuan. Tapos, nung gusto mo nang mag-hit ng goal, ang sabi ng upline mo sa'yo, kaya mo na yan. Pagpe-pray kita. Sige, go lang, papalakpakan kita. Coach, ano ba tong upline ko, Lord? Ang bait nga. Pero ang bagal niya, Lord. Uugatin na ako sa I'm Worldwide, wala siyang ina-achieve, Lord. Hindi ba na siya nagsasabay, wala siyang target sa team namin, wala siyang plano. Mabait, Lord, pero Lord, kunin mo na to, Lord. Lord, ayoko na ng S, Lord. Ang bait pero ang bagal. Lord, gusto ko naman ng C. Gusto ko yung highly intellectual. Gusto ko yung achiever din, pero prim and proper, yung ganun, Lord. At si Lord, pinagbigyan ka na naman. Binigyan yung prayer mo, binigay sa'yo. And, binigyan ka ng C, no? Very articulate. Na-accept ko pa yung quality. Yung role play. Kailangan C yung approach yun. Okay, guys. Thank you for coming. May meeting tayo today. So, kamusta yung mga target nyo? Kamusta yung mga, na-achieve nyo ba yung goal nyo? O, di ba sinabi ko sa'yo, gawin mo to? Ba't hindi mo to ginawa? O, kaya hindi ka nakakabuo ng grupo. Kasi hindi ka nag-i-spend ng time sa kanila. Alam mo, lahat mali sa'yo. Lahat mali sa'yo. Lord, ayoko na lang ng upline, Lord. Gusto niyo pa mag-upline, wag na. Sige, papipiliin kita. Anong gusto mo ng upline ngayon? Yung totoo. D, I, S, or C? Sige, tapos na tayo sa upline natin. Thank you sa pag-ano. Anong gusto mo na lang naman na downline? Ayan, pag-usapan natin. Kung ikaw papipiliin ng downline, anong downline ang gusto mo? D, I, S, or C? Sabi, gusto ko yung dominante. Mentor Abby yun na nag-chat nun. I want aggressive people under my organization. C people. Iba gusto ng dominante. Yung iba, D, C. Wow, gusto nyo lahat aggressive ang downlines nyo Gusto nyo lahat, achiever ang mentality. Ayaw nyo ng S? Yung top 1 natin S. Yung top 2 S. Sure na kayo? Later, malalaman yung totoo.
So, pray, Lord, gusto ko ng downline. Bigyan niyo po ako ng maraming dominante. Sabi, Lord, ito na ang downline mo, anak. Bigyan kita ng dominante. Upline. Asan na yung produkto ko? Nag-send na ako ng pera kanina. Ba't wala pa dito sa bahay? Ang bagal mo bang mag-send ng product? Kanina ko pa sinend yan. Ang gagawin kayang manananggal. Upline, sinabi ko na sa'yo, mag-hit ka ng sapan. Ba't di ka pa nagsasapan? Hindi ka pa mover, nakakahiya ka. Anong gusto? Lord, ayoko na po ng downline na dominante. Mapanakit, Lord. Feeling upline. Yung downline ko, Lord, feeling upline. Gusto niya sa'yo masunod. Lord, bigyan mo ko naman ng masaya. I want light. Ito, nagkaroon ka ng downline. Sobrang saya niya nakasama. Kasi happy feel ng lahat. Saya talaga. Pero nung usapan, okay guys, magpa-plan na tayo. Let's plan for hitting your sapphire. Absent yan. Kaya yan na pressure. Ba't ako mag-pressure? Akala ko magbabanding lang tayo dito. Ayoko na Lord nung ay Lord, ang saya kasama kaya lang Lord, walang matatapos Lord. Puro saya. Lord, bigyan mo ako ng S, mabait. Binigyan ka ng Lord, no? S, downline. Nag-utos ka. Hindi niya ginawa. Same day ginawa niya after 1 week. Sabi mo, Mens, gagawin mo yung prospect list. Sumagot, yes, Mens. Ginawa, next month. Ang bait, Mens. Pero Lord, kunin mo ito, Lord. Ang bagal niya, Lord. Hindi niya magets yung tinuro ko. Nakailang turo na ako, Lord, eh. Bagal make up talaga. Lord, gusto ko ng C. Gusto mo sino? Very serious lahat. Seryoso? Naku, oh my God. Start. Upline, bakit wala kang plano for our team? Kaya hindi lumalaki yung team natin dahil sa ugali mo. Ba't ganyan ka kasi upline? Diba? Upline, wala kang plano sa team natin, no? Wala kang plano mag-sapphire man lang, mag-diamond man lang. Kaya hindi ako makabuild ng team dahil ikaw upline ko eh. Kaya walang nangyari sa grupo. Ikaw kasi upline ko eh. Hindi effective yung tinuturo mo eh. Hindi maganda yung pinaplano mo sa atin eh. Question na gusto mo downline? D, I, S, or C? Lord, wag na lang ako mag-downline, Lord. Mahirap to. Ito, at ba't ko siniscribe sa inyo? Mga mentors, ang business kasi natin is, ano ulit? Multi-level marketing. Kung papipiliin kita, ang nasa right mo, sobrang dominante, sobrang sipag, pero masama talaga ang ugali. Sa right side mo naman, ito left mo, no? Aggressive, achiever. Sa right mo naman, sobrang bait naman, pero walang ina-achieve. Tagapalakpak, viewer siya, pag sinabing event, pupunta siya. Kung mapipiliin ka, sino pipiliin mo? Yung nasa left mo, nasa right mo. Sige daw, pa-type sa comment section kung papipiliin ka, anong gusto mong downline? Nasa left mo, sino pipiliin mo sa kanila? Dominant, aggressive, or nandito sa right na mabagal pero mabait, nandyan, present always. Okay, walang maling sagot, sumagot ka. Ayaw na sumagot. Right, pipiliin nasa right. Bilang upline at magiging upline ng team mo, you don't have to choose. Simple lang. I choose both. Sa lahat ng parents dito, iba-iba personality ng anak mo, magpili ka, hindi. Hindi ka pipili. Bakit? Pare-pares mo silang anak. Same din sa business natin. Ngayon, ang goal mo is i-keep sila parehas. Parehas mo silang downline, parehas mo sila i-keep. Then, papalo ngayon yung training natin na D, I, S, and C. You have to learn how to deal with them, paano ma-encourage, paano sila mapapalakas, paano sila mapapakilos. Yun yung training natin ngayon. At kung ikaw naman, D, I, S, or C ka, naintindihan natin today, guys, that there's no such thing as perfect upline. Tama ba? I know that you will want and you will desire talaga na magkaroon ka ng perfect upline. Pero ngayon pa lang, babasagin ko na yan. Hindi ka makakita dito niyan. Kasi even yung nag-refer sa'yo, possible may perfect intention, but him or her as a person is not perfect. Expect disappointment. You'll expect sa akin, no? Personality, Coach RG, sobrang bilis makasama mo. But you'll expect, you will see negative things about me. I'm not perfect. Hindi ako Diyos. Pero ang question ko, okay lang ba sa'yo na imperfect yung upline mo? Sige nga, type sa comment section, okay lang ba if imperfect ang mentor mo? Next question, okay lang ba sa'yo if imperfect din yung downline mo? Kasi dun magkakatalo lahat eh, na okay lang sa atin. Kasi nasa networking tayo. Dun din papalo yung tinatawag na diversity. Hindi lahat agree sa mind mo. Hindi lahat parehas kayo ng political views. Hindi lahat parehas kayo ng religion. Unity is not about uniformity, guys. Hindi lahat kailangan pare-parehas tayong stricto mag-isip. Ang boring noon. Oh my God, imagine nyo lahat tayo ang lungkot ng buhay. Imagine nyo lahat naman tayo ay. So, ang kailangan mo gawin sa business is you learn how to become a learned chameleon. Ito yung target mo. Kaya, di ba, daming nagtatakat kanina, sabi, Coach, ano ka ikada mo? Meron tinatawag na learned chameleon. Alam niyo yung chameleon, di ba? Ano po yung ginagawa ng chameleon? Sige daw, ano yung ginagawa ng chameleon? It adapts to the form of ng kulay ng pagkasalpakan niya, di ba? Yung environment nun. Mag-a-adapt siya doon. Parang dapat ganun ka. Sa business natin, when you are needed to become a dominant person, maging dominante ka. Kapag kailangan high-I ka, for example, usapang goal. Anong kailangan personality ang gamitin mo? Pagka usapang goal, dapat dominant ka. Kapag party, bonding natin, like last time nag-bonding lahat, high-I ka. Huwag kang maging dominante, maging bossy doon.
Lahat ay pantay doon. Lahat ay maghuhugas. Maging party goer kapag pag party ako. Kapag kausapang problem naman, di ba, may problem yung downline mo, may problem upline mo, maging S ka. Offer good solutions. Kapag usapang planning, maging C ka. Nagets ba? Nakuha yung point ng DISC? Importante ba to sa business natin? Yes. Gusto niyo malaman kung paano niyo makikilala yung downlines, yung client nyo? 3 seconds pa lang. Malalaman mo na kung DIS or C siya. Nagmamadali. Ang tapang ng approach. Nakaganyan sa bawal mabagal. Kapag nahintan mo agad na yung client mo dominante, bilisan mo mag-talk. And make sure ang target mo kung ano yung gusto niya. Direct to the point. Pag high ay, gusto niyo malaman? First impression, paano malalaman kung high ay yung client? O ganito, high ay ang client. Tanungin mo, kamusta ang biyahe? Grabe yung biyahe. Ang haba. Kanina nga umulan pa tapos nandun bus. Muntik pa magkaroon ng aksidente. Di ba? Tinanong mo lang kamusta. Ang dami niyang sagot. Magkukwento na yung buong buhay niyan. Tapos minsan naagawin niya sa yung presentation. Minsan gusto niya ka siya na yung mag-present. Oo, tama yan eh. Ganyan. Tama yan. Di ba? Ganyan. Oo, ganyan din sa amin. O, alam ko magre-refer dyan eh. O, ang ganda nga ng barley, sabi ng nanay ko eh. S. Spot S. Paano mo ma-spotan ng S? Tanungin mo, kamusta biyahe po? Saan ka galing? Bulacan. Maganda presentation? Oo. Magjo-join ka? Oo, pwede. Isang tanong, isang sagot. Spot mo na agad. O, C naman. C, hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan tanungin. Malalaman mo na tawang C, maayos ang damit. Nakarelos, maayos ang bag. Pag sa presentation, malalaman mo naman na C yan kapag ka nagtatanong na yan ng details. Ganyan. Tapos ito. Meron tinatawag na cheat sheet. Pwede yung screenshot to, no? Very important to. Daanan lang din natin. Okay. Di ba? D, I, S, and then C. Okay. Kapag ang client mo ay dominante, make sure to work quickly, be result focused. Kailangan ang target mo nakarelos, maisang bag. Pag sa presentation, malalaman mo naman na siyan kapag ka nagtatanong na yan ng details. Ganyan. Tapos ito. Meron tinatawag na cheat sheet. Pwede yung screenshot to, no? Very important to. Daanan lang din natin. Okay. Influential. Ito naman ang gagawin mo kapag I yung client mo or downline mo. Work quickly. If they're telling stories or jokes, naku, sobrang importante nito, tumawa ka. Patingin yan ng tawa, pwede bang mag-react ka naman sa comment section or sa participants? Yan. May react dito, di ba? Haha, yan. Ayun, nakalagay dito sa 4 keys to connect. Entertain and be entertained. Very important yan. Bawal ang boring. When you're presenting, be a little more informal. Diba? Little na more pa, diba? So, be a little more informal. Bawal sa kanila ang sobrang seryosong pagpe-present. Makakatulog sila sa'yo. Be cheerful and positive. If they're annoyed, let them know you understand them. Treat them like a VIP. Give them a spotlight. They are the star of their own show. And ikaw ay audience lang. So, pwede mo sabihin dyan, pakita mo sa kanila, grabe dito. Alam mo, ikaw lang yung magiging ganito dito. Imagine mo, may give me 5 ka. Para kang ambassador. Spotlight. They like it. Eskwala, very crucial. Speak at relax pace. Bawal lang medyo aggressive ang approach. Kailangan kalmado lang kapag nagpe-present sa S. Be patient when they ask question. Let them process. Wait lang guys. Baliktad to guys Ayusin ko, wag niyo screenshot to. Etong description na to is for owl. Ayusin ko lang, magkamali. Dito sa Kuala, owl to Be accurate, give them the accurate answers. Stay professional and formal. Bawal naman kapag ang client mo ay high C, magbabardagol ka. Bawal. Kailangan very formal ka. Let them know you'll give them all the info they need. Give them time to think. And beware of analysis paralysis. Don't take it personally if they're a little distant. That's just their way. For the C or for the S naman, Kualas, speak at relaxed pace. Use soothing voice. So kalmado lang dapat. Be patient when they ask for reassurance. Dito, details. Tama sa all. Sa S naman, reassurance ang need nila. Reassure that you will take care of them. Be informal and personable. Hindi kailangan formal kapag S. Pwedeng ganitong tamang usap lang. Okay? Tapos, dapat okay ka kausap, okay kang tao. Give them time to feel. They may start sharing personal stories, show empathy and caring. Make sure that you win their heart. If you win their heart, you win their account. Ulitin ko ha, if you have a client na C or na S, win their heart. Kapag ka-client mo ay high C, win their mind. Kapag high I, win them. Kapag ka di naman, win their, dito malilinaw nyo. Malinaw? Type 3 nga if may natutunan ka, complete details, make sure may plan, adapt your style, and build stronger relationships. Meron pang DISC na topic when it comes to building your team. This time around, ang diniscuss ko lang sa inyo is kung paano siya gagamitin kapag ka may client ka na. Since yun yung pinaka-importante sa inyo. Overview lang din ng difference and similarities
Kapag dominant, ito yung similarity niya between I, no? Outgoing. So si D at si I, pareha silang outgoing. Yan ang similarity nila. Si I at S, ito naman yung similarity nila. Pareha silang people-oriented. Mahalaga ang tao sa kanila. Si S kasi very independent, pero yun nga, magaling din sa tao. Si and S naman, ang similarity nila, pareha silang reserved, introverted. Yan. And D and C, similarity nila is task-oriented. In your organization, guys, ulitin ko ha, in your organization, ito ang need mo. You have to get a whole of personality. Hindi ka pwedeng mag-build ng team na puro dominante. Gera yun. Hindi ka pwedeng mag-build ng team na PI. Puro saya lang, walang matatapos. Hindi ka pwedeng mag-build ng team na puro S lang. Ang bagal nun. Hindi ka pwedeng mag-build ng team na puro C. Ang boring nun. So you have to learn na kahit anong personality ng downline mo, I can max nakuha ko ng D, okay siya ang magpa-fire ng team. Si makuha ko ng I, okay siya ang magpuput ng joy sa lahat. Nakuha ko ng C, I have a planner. Siya naman ang magpa-plan sa mga iba't ibang mga activities pa namin. Learning, lahat ba ng personality importante? Okay? Kung gaano ka-importante yung diversity, yung kabuuan ng iba't ibang personality, ganun ka-importante sa team natin. And I hope to see you all guys on the top regardless of your personality. Basta wag niyong kalimutan. Regardless of your personality, dapat nakakapag-achieve ako ng mover ko, na hit ko yung goals ko. Di ba S ang personality ko mga mens? Tama? Super S. Alam niyo po nung nag-exam ako, ang nakuha kong personality, parang mga nasa 15 yung S ko. Tapos the rest, barya na lang. Super S talaga, bagal. Pero imagine mo, when it comes to goal, nag-top 1 ako ng YEP. Hindi ako pumayag, hindi maging top 1 ng YEP ng buong IM Worldwide. So, nagawa ko yon. Naging top 1 ako ng buong Team Titans. Ang hirap noon during my time. Nagawa kong maging top 1 ng buong Team Blast. Top 1 team sa IM Worldwide. Nagawa ko kahit na personality ko ay sobrang mahiyain maging top 6 overall at makahit ng iba't ibang incentive. In short, it's not about your personality. It's still about your decision. Kung ano yung gagawin mo with that personality, paano mo siya gagamitin into your strength, and paano mo ma-maximize yung strength mo, paano mo naman ma-improve yung weakness mo. Marami po natutunan. So that's all for today. I hope you guys rest a good night because tomorrow is a new day. And sabi dito, change is hard at first, messy in the middle, but gorgeous at the end. So I hope na willing kang mag-adjust, nandito ka para sa personal growth mo, mag-enjoy ka talaga sa network marketing. Don't miss tomorrow. Tomorrow we'll have an exam. Hello, coach, may exam. Yes.